Nakakabanga po, po. Miss Jody. Good afternoon. Good afternoon. Una kong tanong kasi parang Sige. halos po ng karamihan ng characters na nagawa nyo ay iconic. From Maya de la Rosa to Amor Powers, Marisa Pineda, and Doc Shane. Do you feel confident or do you feel pressured na your character, Lavender Fields, would be as iconic as to your previous characters na nagawa nyo? Thank you for your question. I would say na of course it would be nice, 'di ba, kung si Lavender Fields na magiging iconic din siya. Pero if but I would say na yes, it would be nice kung maging iconic si Lavender Fields. Pressure, I'd be a hypocrite if I tell you na walang pressure to sa akin. Of course, meron. But what I always say is I find peace in the fact that I know that we did a lot of preparation for this one. I gave this show everything that I've got, and I'm not working alone. I am working with a very good team. Miss Jody, aside from being Asia's Best Actress and ang tawag nga ng karamihan sa'yo ay silent superstar. Pero ngayon kasi pwede ka na naming tawagin reyna ng streaming platforms. Kasi your previous shows are from View, and now that Lavender Fields would be on Netflix. Siyempre, hindi pa namin pwedeng sabihin kasi hindi pa rin Kinabahan ko sa'yo, ikaw talaga. meron kasi nalaman na namin. Are you pressured that Lavender Fields naman ay sa Netflix naman mapapanood with a wider audience naman po? Siguro sa aspetong yun, hindi siya pressure, pero siguro mas nakaka-excite. Kasi tulad na lang sabi mo kanina, mas malaki yung audience. And dati kasi yung dalawang serye ko lumabas sa View, and now naman edit mo naman to, di ba? So ngayon naman, di ba, sa Netflix na platform tayo ipapalabas. Nakakatuwa kasi mas maraming reach. And nakaka-excite, di ba? Kasi yung Lavender Fields, hindi lang naman ako to eh. Parang kaming lahat to. So hindi lang naman ako yung mapapanood dyan. Mapapanood din si Janine, mapapanood si Echo, si Tito Edu, si Kuya Albert, si Inay Maria, at lahat, di ba? And syempre, produkto to ng hirap, di ba? Hard work, effort ng Dreamscape. So, yun yung nakaka-excite for me. Sa tagline niyo po, sa mga interviews niyo, ang sabi, sa mga taglines for the series, kayo si Lavender Fields. Ang tanong ko po, anong trait ni Lavender Fields ang gusto mong makuha ni Jody Santa Maria? At ano naman yung trait ni Jody Santa Maria ang gusto mong makuha ni Lavender Fields? Alam mo, si Lavender tsaka si Jody, kung meron man silang pagkakapareho, sila yung tipo na pag na-set nila yung namin, pag na-set namin yung mind namin sa isang bagay, parang yun yung gusto namin gawin. I think we're both headstrong. Siguro, ang gusto kong makuha ni Lavender Gate is yung matutong kumalma. No, pwede naman. Siguro ang masasabi ko, si Lavender kasi pag meron siyang gusto mong gawin, kailangan gawin niya na. To the point na nagiging reckless. Yun siya eh. Pero hindi ko siya ginajudge for that. Gusto niya talagang ma-achieve kung ano yung goal niya, kung ano yung objective niya. Miss Jody, hello po. Hi! Ay, napansin ko po kasi na parang wala ka po sa mga kapamilya forever contract signing. Does it mean po ba na wala ka ng exclusive contract sa ABS-CBN? Kapamilya forever contract signing. Opo, yung mga contract signings. Yung mga contract signing. Yes po. I have been with ABS for the longest time. And I think, kung mapapansin mo din, hindi lang ito yung contract signing na wala ako.
So, I would say na even if wala ako dun sa contract signing, I am very much ito kami. So ito pong ano, yung bali, kasi di ba pag natatanggap mo po yung project kasi nagugustuhan mo talaga, ibig sabihin din po ba is for the love of the company din po yung pag-accept mo ng project? You know what, the company and I, and together with my manager, meron kasi kaming understanding na may mga pagkakataon talaga na gagawin mo because mahal mo yung kumpanya. Kasi nakikisama ka. Opo. But then, nagpapasalamat din ako kasi alam ni ABS-CBN yung brand essence ko as an actor. So, yung mga projects din na binibigay nila sa akin, hindi siya malayo doon sa brand essence ko as an Yes, actor, as Joey Santa Maria. So, yun siya. And whenever they pitch, talagang we listen and then may understanding kung doable or hindi. So, yun. So dito naman po sa Lavender Fields, ano po yung parang eto natatanggapin ko na siya. Nung nag-iisip kami ni Mother B-Boy Arboleda, my manager ko, ano yung next na gagawin ko, kailangan magkaroon ng component na hindi pa natin nagagawa. Because syempre lahat naman, di ba, may kasamang challenge, may kaakibat na challenge ang bawat proyekto kasi iba't ibang character ang ginagawa mo. Pero with this one kasi, yung parang hindi pa tayo nakikita sa action drama. So I think isa yun sa mga reasons kung bakit ginawa namin si Lavender Fields. And good nga nung like ko sinasabi, wini-welcome namin yung mga ganyang klaseng challenges. And not only that, kasi maganda rin talaga yung story ni kung titignan mo, iisipin mo, no, parang kung tatanungin ko kayo ngayon, anong storya niya? Diba? Parang pwede mo sabihin revenge. Period. Diba? Sa ganun mo lang siyang angulo nakikita. But for us, when it was presented, when we were reading through the script, it's not your usual revenge story. Not the typical. It's actually a complex tale of love, of duality, and redemption. So since this is action drama po, ano naman po yung mga naging preparation mo? Kasi syempre parang bago lang po siya sa iyo eh. Of course, we had to do a lot of strength and conditioning for this one. We had to train for Filipino martial arts. Yun yung ilan sa mga physical preparation na nire-require ng Lavender Fields. Months before kaming first taping day, nag-train na kami. Importante hindi pwedeng sumaba ka ng feeling mo lang kaya mo, pero in reality, wala. Diba yung parang reality versus expectation, yung expectation kaya parang reality, hindi talaga. So, importante talaga yung training. And I'm happy na prinavide naman din talaga yan ng skill. Opo. Actually, nakita nga po namin sa trailer, na siya, yung parang mala-action na talaga siya. Opo. Pero wala ka po bang worries na parang baka ma-compare ka ng ibang fans? Kasi di ba, meron po tayong yung si Angel Locsin, yung tawag dito, action drama queen, yung mga ganun. Wala ka po bang worries na baka ma-compare ka, ganun? Ma-compare? Hindi naman kasi siya yun lead ni Angel Locsin yun and hindi rin para makipag-compete ako doon. Because, I mean, she is known for that and she does it excellently. So, me naman, ang ginagawa ko is kung anong makakaya ko, nag-prepare tayo for Lavender Fields, and we can just hope na magustuhan ng audience yung ating serye, yung ating ginawa. Okay. Thank you. Thank you po. Thank you.